Kumusta kayong lahat? Ngayon ay magta-target shooting na lang muna tayo. Ibig sabihin, ite-testing natin ang mga performance ng aking mga 50 cm na spear gun. Another 50 cm ito. $50 cm ang ating spear gun. Then yung ating shafting nasa 1 meter ang pinakahaba ng ating spear gun. Hindi ko na muna ito nilagyan ng pinaka flipper or pinaka tawag dito, panglock ng para kasi magpa-practice pa lang ako. So ito ang kanyang setup. Pwede itong may line. Ibig sabihin, may tali ang ating spear gun. Okay, so ito ang kanyang nomenclature. Ayan. Ang taling hinabak, ang haba ng tali ay ano yan, mga 10 feet ang haba ng ating tali kasama hanggang sa dulo ng ating shafting or pinakabala. Okay, so ideal ito kapag nasa ano tayo, nasa mga mababaw lang. Halimbawa sa mga ilog, ang mga gilid-gilid ng sapa, para just in case na ibitaw natin ang ating pinakabala, hindi agad mawawala kasi meron niyang tali na nakaprovide. Okay, so ganito ang aking mechanism na ginawa sa kanya. Neptunic type ang aking trigger mechanism. Okay, so nakaset up na yan. Okay, kung mapapansin nyo, stability dito sa parting unahan, hindi nagalaw. Hindi rin nagalaw dito sa lugar na to. Nakakasanayan. Hindi pa nakakabit ang ating goma. Okay, pagka kinalabit natin yung ating trigger dito, ayan, tingnan nyo maigi. Tingnan nyo ang reaksyon. Ayan. Tumatalbog na siya. Wala pang goma yan. So ito ay Neptunic type. Okay, itong aking bala naman, itong aking shaft, ito ay 1 meter o 1 metro ang haba nito. Kaya medyo mahaba-haba ito. Then mula sa ating lagayan ng goma, mula rito sa lagayan ng goma hanggang sa may sabitan ng ating pinaka bala, 50 cm lang. Kaya 50 cm ang ating spear gun. Ang pagsukat ko kasi mula sa dulo ng goma hanggang sa sabitan ng goma, yun ang sinusukat, hindi yung pinaka body mismo. Okay, so ito yung aking bala. Ito ang ating pinaka shafting, ganyan ang kanyang design. Ito yung portion na to yung maglalak. Ito yung shark pin. Dito natin, nasa sa inyo. Safe naman eh. Then, yan ang kanyang itsura. Okay, so sa pagkakasa, ganito ang position. Kinakailangan nakaganyan ang position. Andito yung tali ha. Ipapasok natin siya dyan sa loob na yan. Ang goma ay dapat ganito ang position. Kinakailangan nasa loob ang ating shafting. Tapos saka natin ilalak sa ating trigger mechanism. Ayan. Tutulak lang yan. Ayan. Pag lumagitik, nakalak na yan. Hindi na mahugot yan. Ayan. Ang problema rito minsan, ayan, nagalaw yung unahan. Kaya nilagyan ko ng tali para maging stable tong portion na to. Pero pagka nakakasa, hindi na naman gagalaw yan. Subukan natin yung kasa kung stable pa rin yung parting unahan na yan. Hindi pa natin inaayos yung goma. Ikakasa lang natin. Yan, nakakasa na yan. Nakasabit na yung goma natin. Okay, so hindi naman masyadong magalaw. Pero para mas maganda, yun nga, nilagyan ko ng tali para ito magsisilbing stopper sa portion na to. Hindi na siya angat ng ganyan. Kasi kung nasa ilalim na tayo ng tubig, maaaring sa alon, magaganyan-ganyan yung portion na yan. So para hindi yan gumalaw, maging stable yan, lalagyan natin ng tali o stopper sa unahan. Okay, so isa-isahin natin kung paano ito ginagamit. Okay, yung paglalagay muna ng tali ang ating aaralin. Okay, so ulitin natin.
tatanggalin muna natin yung ating pinaka-trigger, ang ating pagkakasa. Okay, so class na yan. Okay, so ganito ang position. Ito ang ating pinaka-goma. Ito yung ating pinaka-bala. Ipapasok natin yan dyan sa loob. Yan. Ganyan ang position ng ating shafting. Ayan, nakaganyan ha. Then, saka natin ilalak sa ating trigger mechanism, yung dulo. Ayan, nakalak na yan. Then yung tali naman, meron akong pin-provide na stopper dyan or pin para dun isasabit. Tapos i-overlap natin sa ating shafting. Okay, so yun yung tali natin. May ano yan, may groove yan dyan. Tapos i-overlap natin yan dyan sa ating pinaka shafting. Ayan, ganyan ang mangyayari. Ayan ang ating bala. I-overlap natin sa kabila. Tapos diretso dito sa kabilang side. Merong groove yan dyan. Ayan, may groove yan. Dyan dadaan ang ating tali. Ayan, visible na yan. Nakaganyan ang position niya. Para itong lugar na ito ay stable na yung ating pinakabala. Tapos diretso dito sa ating sabitan. May pin din dito sa bandang ilalim ng ating spear gun. Then isasabit yan sa ating sabitan ng tali. Dito. Tapos balik sa uli sa ilalim. Ilalim ang daan ha. Sa ilalim ang daan. Tapos dito naman sa isang pin, sa ibabaw natin siya ipapatong. Parang iniikot lang. Tapos balik uli rito sa ilalim na pin, then balik uli dito sa ating pinaka talian ng goma, then balik uli sa ilalim uli ang daan, then panguling-uling ikot. Yan, kompleto na yung ating setup. So meron na tayong tali sa ating shaft o bala o sa shafting natin. So yan ang kanyang itsura. Nakakasana yan. Okay, so may bungee ako nilagay dyan para hindi para intact lagi yung ating goma. Ayan, may bungee ako nilagay dyan. Kung ano yung rubber na ito na rin yung ginamit ko. Okay, so ikasa natin, then testingin natin ang performance. Okay, so nakakasana yan. Isang goma lang ang ginamit ko dyan. Pwedeng dalawa, pwedeng palitan ng goma kung anong size ang gawin ninyo, ang gagamitin nyo. By the way, masyadong ano lang itong goma ko. Masyadong malambot ito. Kasi ano ito 9mm ang outside diameter, tapos parang 8 o 7.5 ang inside diameter. Kaya malaki ang butas na ito. Kumbaga sana manipis lang siya. Pero okay na rin ang performance. Kayang-kaya na rin yan. Okay, so testingin natin. By the way, ang aking target na gagamitin ay itong one. Ito ay white charcoal. Ito ay papel na piniga ko ng husto para gawing uling. White charcoal ito. Napakakunat na ito, napakatibay na ito. Kahit na ibalibag nyo ito, hindi ito basta-basta madudurog. Kaya safe ito na gawin nating pang target para hindi siya basta-basta masisira. Or yung target natin, kung mga plywood, maaaring madamage. So dito na lang muna tayo. So yan ang pwesto, doon ko siya ilalagay. Titignan natin kung tatama tayo rito sa ating sa ating sample. Okay, so yan ang kanyang position. Tingnan natin kung tatamaan siya.
Yun, bullseye. Ang ating tama. Ayan, gitnang gitna talaga sa bilog. Yan ang ating tama. Okay, so pwede rin ito. Tagos na yun sa kabila. Bullseye din doon, no? Okay, so isa pang trial. Tingnan natin kung makakatama pa ulit tayo. Okay, isang goma lang muna ang ginamit natin. So, sabi ko nga sa inyo, pwede itong palitan, pwedeng dagdagan. Okay, so isa pa uli. Tingnan nyo yung procedure paglalagay, ha. Yan. Nasa loob ang ating pinakabala sa goma. Tapos, ilalak natin yan dun sa ating pinaka-trigger. Yan, nakalak na yan. Then, isisiguro natin yung ating tali. Okay, so dalawa ang purpose ng ating tali. Ang unang-una, para hindi mawala yung ating bala. Then, maging stable yung harapan na portion. So, yun ang kanyang pinaka-purpose ng ating tali. Ang hindi mawala ang bala, at saka maging stable yung unahan na portion. Yan. Kung makikita nyo, meron niyang naka-overlap na tali rito para hindi siya nagalaw. Okay, so ikakasauli natin. Targetin uli natin yung, ito yung ano na to. Itong aking target na ito, white charcoal. Kakasa na natin. Madali lang itong ikasa. Yan, kasado na agad yan. Okay, so testingin natin kung tatama ulit tayo ron. Bullseye ulit. Ayan. Tagos na tagos. Ito ang kanyang tamak. Tumagos pa hanggang plywood. Ayan o. Nasentrohan kasi natin yung butas kaya dumire-diretso. Kaya tumagos ang plywood. Kahit na ito ay tamaan dito sa body, matigas kasi ito. Hindi ito basta-basta nakakukuhan kasi hindi siya basta-basta nadudurog. Kaya maganda itong praktisan. Kasi hindi siya basta-basta makakapurol ng ating talim or ng ating pinakapana. Kasi ano lang ito papel lang ito na dinurog, din pinatigas ko ng gusto, kinumpres ko. Ito ay uling, white charcoal. Ginawa ko muna nga pang practice para safe yung ating pagpapractice. Unang-una kung magpa-practice kayo, dapat walang ibang tao. Then, safe yung tatamang lugar. At safe din kayo, syempre. Ngayon, yung mga baguhan, siguraduhin yung safe na safe kayo. Okay, so, lahat na nando doon, puro white charcoal yun. Kaya maski tamaan, hindi masyadong apektado yung ating bala. Kasi, tamang-tama lang yung tigas niya. Para hindi masyadong mabusalsal yung ating talim o hindi maliko. Okay, so, testingin ulit natin. May butas kasi yan. Misa kasi nasa-sentrohan. Ngayon, kung tumama man sa ganito, okay lang. Hindi makukuha yung ating talim. Okay, so this is procedure. Yan, ganyan ang paglalagay ng bala. Tapos, ilalak dun sa ating trigger mechanism. Ayan, nakalak na yan. Then,
isecure na natin yung ating tali. Then, ayan, nakasecure na siya. Yung tali natin, stable na. May bungee ito sa ilalim para yung tali natin hindi nagkakalat or laging mahigpit na kondisyon. Okay, then, ilalak na natin. Then, testing ulit natin yung portion na yung tatamaan ulit natin. Kung yan ay isda o tilapia, siguradong may paglalagyan na. Okay, kasado na yan. Tingnan natin ang performance ulit. Bullseye ulit. Pumasok na naman sa butas, no? Tagos na naman. Tumama na naman siya sa pinakabutas ng ating white charcoal. Okay, this time patamaan talaga natin yung white charcoal. Tatayo natin. This time sa ganito natin patatamaan. Lagi kasing bullseye kaya hindi masyado makita yung impact. Ngayon, patamaan natin sa katawan mismo. Napakadali lang ikasa ng aking trigger mechanism. Niptonic type ito. Tignan nyo kung gaano siya kadaling ikasa. Gaganyan lang, ilalapat lang. Kasado agad. Tutulak lang ng konti. Yan, kasado na yan. Hindi na matatanggal yan. Tignan natin kung tatamaan natin yung pinakakatawan. Okay. So, stable na uli ang ating bala. Kakasa na uli natin. Yan, kasado na. Bullseye ulit. Isa po sa gitna. So, ito ang tama niya. Yan. Sentrong-sentro sa gitna. Sa katawan. So, yan. Yung bala natin ay safe. Gawa ng ito ay ano lang ito. Papel lang ito na piniga, na pinatigas ko ng gusto. Okay, so bubunutin natin. Ngayon, wala pa itong pinakasima kasi pang-practice ko lang. Okay, so yan. Yan ang kanyang tama. Ayan, gitnang-gitna.